Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sylvia. Ang kwentong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong minsan kaming nag-inumang magkakabarkada. Noong mga panahong iyon ay mayroon kaming bagong kasama sa pinagtatrabahuhan ko sa aming bayan. Si Lani po. Naging mabait naman si Lani sa amin. Isa pang nagustuhan namin sa kanya ay ang pagiging mapagbigay niya. Hindi nga kami naghinala sa kanya noong una dahil napakamahinhin nito. Alam niyo ba kung saan nakatira itong si Lani? Tanong ng isa kong katrabahong si Carmen. Naintriga naman kami sa kanyang tanong. Hindi man lang kasi nababanggit ng aming bagong katrabaho kung saan siya umuuwi. Ang sabi lamang niya sa amin ay nasa tiyahin niya lamang siya nakikituloy. Oo nga, saan nga ba? Hindi namin alam eh. Biglang tanong ng aking isang kasama sa trabaho. Noong mga panahong iyon ay nagpapalinga-linga si Carmen. Marahil ay inalam niya kung nasa paligid ba si Lani o wala. Noong malaman niyang hindi pa dumarating ang aming bagong katrabaho ay doon na siya nagsimulang magsalita. Meron kasing nakapagsabi sa akin na nakatira raw ang babaeng iyon sa isang liblib na baryo kung saan may naninirahan daw na mga aswang. Naku, baka nga pati ang babaeng yan ay aswang pala at naglilihim lang sa atin dahil ayaw niyang mabuko. Wika ni Carmen. Napailing na lang ako ng mga panahong iyon. Naisip kong parang imposible namang dahil napakabait na babae nitong si Lani. Minabuti ko na lang na wag na lang isipin pa ang sinabi ni Carmen sa amin. Simula ng araw na iyon ay parang naging ilap na ang iba naming katrabaho kay Lani. Ilang beses ko na nga silang naririnig na nagchichismisan at maging ako ay nadamay na rin sa kanilang bisyo. Subalit kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pakikitungo ni Lani sa kanila. Isang araw, sa aking pagkakatanda ay araw iyon ng Sabado, Kuya Bari. Niyaya kami ni Lani. Pista kasi sa amin kinabukasan eh. Baka gusto niyong pumunta. Iinom tayo doon. Pagyayaya niya sa amin. Noong una ay nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Alam ko kasing hindi ako papayagan ng aking mga magulang na gumala dahil linggo iyon at iyon lang ang aking pahinga. Subalit noong pumayag ang tatlo kong kasama ay wala na akong nagawa. Pinilit nila kasi akong sumama sa kanila kung kaya napatango na lang ako. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay agad akong nagpaalam sa aking ina na may pupuntahan ako kinabukasan. Nay, makikipista sana ako kila Lani, yung bago naming kasama sa trabaho. Bungad ko sa kanya. Makikipista? Teka, saang baryo yan? Baka malayo yan ha? Tanong niya sa akin. Dahil naitanong niya sa akin ang lugar ng tirahan ay hindi na akong nag-atubiling sabihin ito sa kanya. Pagkarinig niya sa aking pagsambit ng lugar ay nakita kong parang nagulat siya. Namilog ang kanyang mga mata at saglit siyang natigilan. Bakit inay? May problema po ba?
Tanong ko sa kanya. Noong mga panahong iyon ay napalunok ng kanyang laway ang aking ina. Ilang sandali pa ay utal siyang nagsalita. Wag ka na kayang pumunta sa baryong iyon. Kasi maraming mga kwento tungkol doon na pugad daw iyon ng mga aswang. Naku, pista pa naman iyong pupuntahan nyo. Nag-aalalang wika ng aking ina. Napailing na lang ako ng mga panahong iyon. Napaisip kong parang ayaw akong payagan ng aking ina. Sa kadahilanang iyon ay nagpaalam na lang akong pumasok sa aking silid at saka nagpahinga. Pagod kasi ako ng mga oras na iyon dahil marami ang naging customer namin. Bakit kaya parang tugma ang sinabi ng aking mga katrabaho sa sinabi ng aking ina? Tanong ko sa aking sarili. Ay naku, bahala na, basta sasama ako sa aking mga katrabaho bukas. Saad ko pa sa aking sarili. Nag-isip ako ng malalim ng mga oras na iyon kung ano ang aking magiging dahilan kinabukasan. Hindi ko na namalayan ang aking sarili na nakatulog na ako pala. Kinabukasan, maaga akong nagising. Agad akong naghanda ng isang damit at saka inilagay iyon sa maliit kong bag. Naku, teka, sasabihin ko na lang sa aking ina na pupunta ako sa bayan para hindi niya ako pipigilan. Wika ko sa aking sarili at saka lumabas ako sa aking silid. Naabutan ko noon ang aking ina na nananahi ng mga damit. Kung kaya lumapit ako sa kanya at saka nagpaalam na pupunta sa bayan. Agad naman niya akong tinanong kung ano ang aking gagawin doon. Saglit akong napaisip at nang maisip ko na ang aking idadahilan ay sinabi ko iyon kaagad sa kanya. Anay, sasamahan ko lang po yung isa kong kaibigan. Susunduin kasi siya ng tiyahin niya. Wika ko sa aking ina. Napatango na lang ang aking ina dahil sa aking sinabi. O siya, sige, papayagan kita ha, pero babalik ka bago mag 3:00, ha, okay? Wika niya sa akin. Sige po inay. Galak kong wika. Noong mga panahong iyon ay nagpaalam na ako sa kanya para maligo. Pagkatapos kong maligo ay agad akong nagbihis at saka nagpaalam na sa aking ina na aalis na ako. Agad naman siyang pumayag at saka sinabihan pa niya akong mag-iingat daw ako. Makaraan lang ang ilang sandali, tumungo ako sa tabi ng kalsada at saka nag-abang ng masasakyang tricycle. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay may tricycle ngang dumating. Sumakay ako roon at saka nagpahatid doon sa crossing kung saan kami nagkasundong hihintahin ang bawat isa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagdating ko sa crossing ay naroroon na ang aking mga kasama. Pagkababa ko sa tricycle ay tinanong nila ako kung ano ang aking naging dahilan para payagan lang ako. Sinabi ko naman iyon sa kanila at nagtawanan lang kami dahil maging sila ay nagsinungaling din. Ilang sandali pa ay dumating na itong si Lani. Sinundo niya kaming 4 dahil baka daw maligaw kami. Nagpasya na kaming maglakad noon patungo sa baryo ni Lani.
Lani, malayo pa ba yung baryo nyo? Tanong ko sa aking kaibigan ng mga panahong iyon. Oo, malapit lang. Tugon naman sa akin ni Lani. Tama nga si Lani. Sa aking pagkakatansya ay mga 20 minutos lang ang aming nilakad hanggang sa marating namin ang kanilang bahay. Pagkarating naming doon ay agad kaming kumain. Noong matapos na kami sa aming pagkain ay niyaya kami ni Lani na uminom. Noong una ay ayaw ko sana, pero pinilit ako ng aking 3 kaibigan maging si Lani. Wala na akong nagawa pa ng mga sandaling iyon at napatianod na lang ako sa mga nais nila. Uminom nga kami at hindi namin naisip ang oras dahil malapit na pala iyong dumilim. Akmang magpapaalam na sana ako, subalit nagwika itong si Lani. Sandali lang. Ipapatikim ko muna sa inyo ang pulutan na hindi nyo pa natitikman sa buong buhay nyo. Seryosong wika niya. Alam kong medyo natatamaan na siya ng alak noong mga panahong iyon. Noong mga sandaling iyon ay nagpaalam si Lani. Anya ay kukunin niya ang kakaibang pulutan at dadalhin ito sa amin. Napatango na lang kami sa kanya. Sa hindi ko naman malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kilabot. Nag-alangan akong tikman ang pulutan na iyon. Makaraan nga ang ilang minuto, bumalik kaagad itong si Lani at may dala siyang isang malaking mangkok. Lalo lang akong kinamahan ng mga sandaling iyon, subalit hindi ako nagpahalata. Pagkalapag ni Lani ng mangkok ay agad iyong nilantakan ng 3 kong kabarkada. Napatitig lang ako sa kanila at agad na napailing dahil sa kanilang kasibaan. O ikaw, ano, ayaw mo ba yan? Tanong sa akin ni Lani. Napailing ako sa kanya dahil dinig na dinig ko pa ang paghahabhab ng aking mga kainuman. Napatitig ako sa kanilang kinakain. Halos mapasigaw ako sa sobrang gulat noong makita ko ang 2 bungo ng tao na lumalangoy sa sabaw. Mas lalo pa akong nagimbal noong nang mawari kong utak pala ng tao ang kanilang nilalantakan. Hindi na ako nakapagpigil sa aking sarili at nagsuka ako. Dahil doon, lumapit sa akin si Lani. Sinapo niya ako sa aking likuran at saka nagwika, "Huwag kang mag-alala. Hindi naman talaga para sa iyo ang pulutan na iyan. Para lang yan sa mga taong walang magawa kung hindi ang pag-usapan ako pag nakatalikod ako." Noong mga panahong iyon ay kinilabutan ako ng husto. Dahan-dahan akong napalingon kay Lani at laking gulat ko nang makitang nag-iba ng husto ang kanyang mukha. Bago pa man ako makapagsalita ay nagwika si Lani. Tama nga, tama silang aswang ako. Ngunit wala silang karapatan na husgahan ang kagaya ko. Tugon ni Lani. Pagkawika niya ng mga katagang iyon ay napalingon siya sa 3 naming katrabaho. Dahil doon ay napalingon na rin ako sa aking mga kasamahan. Hindi ko alam noon kung ano ang aking magiging reaksyon. Hindi pa rin kasi sila tumitigil sa pagkain ng utak ng tao na siyang naging espesyal na pulutan nila na bigay ni Lani. Halos nakalimutan na nga nila ang kanilang inumin dahil sa ginawa nilang paglantak ng nasabing pagkain.
Noong mga panahong iyon ay nagpasya na lang akong umuwi. Hinayaan naman ako ni Lani, subalit mahigpit niyang sinabi sa akin na huwag kong ipagsasabi ang aking nalaman. Ang sabi pa niya ay siya na lang daw ang bahala sa 3 naming katrabaho basta't uuwi lang ako nang walang pinagsasabihan kahit na kanino tungkol sa mga nakita ko at nangyari. Iyon nga po, Kuya Bari, awa ng Diyos ay nakauwi ako ng ligtas. Nakatikim din ako ng sermon mula sa aking ina dahil nalaman niyang uminom ako ng alak. Ngunit hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang sikretong aking nalaman. Magmula noon, hindi ko na nakita pa ang aking 3 katrabaho, maging si Lani. Ang lahat ay dahil lang sa pulutan na galing sa galit ng isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Sylvia. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rigor. Ang kwentong nais ko po sanang ibahagi ay hindi ko po personal na karanasan, ngunit tunay po na nangyari. Nalaman ko po ang kwentong ito dahil isa ako sa mga nakasaksi nang mangyari po ito. Kasalukuyang binata pa po ako noon. Nasa 23 ang edad at sa probinsya pa nakatira. Hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan ng probinsya namin para na rin mapangalagaan ang imahe nito. Maliit pa akong bata, madalas nang ipangaral sa akin ng aking mga magulang, lalo na ng aking ama, na laging maging mapagkumbaba sa kapwa. Ano pa man ang iyong marating o maabot, ay panatilihin ang kababaan ng puso sa iyong sarili. Huwag na huwag maging mayabang dahil ang mga taong mayayabang ay ibinabagsak ng Panginoon. Pero habang lumalaki at nagkakaisip, napagtanto ko na sadyang may mga tao na nagtatangan ng ganitong pag-uugali. Ang pagiging mapagmataas at hambog, at isa na rito ang anak ni Mang Ismael na si Paeng. Kilala si Mang Ismael sa lugar namin noon na isang antingero at magaling na albularyo. Dati ay maraming lumalapit sa kanya upang magpagamot. May iba rin na humihingi ng tulong ukol sa mga paranormal na bagay na may kinalaman sa mga kakaibang nilalang. Halimbawa ay ang mga inaaswang na paglaruan ng mga maligno o lamang lupa o kaya naman mga napagkakatuwaan ng mga engkanto. Marami kasing taglay si Mang Ismael na iba't ibang klase ng anting-anting na ipinanglalaban sa mga nasabing nilalang. Bukod doon ay napakabihasa na niyang gumamit nito. Maliban sa pagiging albularyo at antingero, kilala rin ng marami si Mang Ismael na maawain at may mabuting kalooban. Sa katunayan, Kuya Bari, hindi siya humihingi ng bayad o kahit anong kapalit sa kanyang serbisyo bilang isang albularyo. Para sa kanya ay sapat na ang simpleng pasasalamat. Napakadali rin niyang lapitan dahil oras na humingi ka ng tulong sa kanya ay hindi siya magdadalawang isip na tumulong hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa mga nabanggit, minahal at labis na iginalang ng mga tao sa lugar namin ang nasabing albularyo. Kaya naman, noong namaalam na si Mang Ismael sa mundong ibabaw, marami ang nalungkot sa pagkawala niya.
Ang kanyang kaalaman sa panggagamot at kabihasaan sa paggamit ng mga anting-anting ay namana naman ng nag-iisa nitong anak na si Paing. Magmula nang pumanaw ang bantog na albularyong ama, siya na ang pumalit dito. Sa kanya na nagpapagamot ang mga taong nagkakasakit sa lugar namin at sa kanya na rin lumalapit ang mga may suliranin na may kinalaman sa kababalaghan. Bagamat namana ni Paeng ang galing at karunungan ng kanyang ama, pero hindi ang magandang ugali nito at kababaang loob. Taliwas kasi ang ugali nitong si Paeng kay Mang Ismael. Kung si Mang Ismael ay tumutulong ng walang kapalit, si Paeng naman ay humihingi ng bayad. Aba, sa panahon ngayon ay wala nang libre ha. Bakit ako magsasayang ng oras na gamutin at tulungan kayo sa mga namimirwisyong mga impakto at mga maligno na yan kung wala naman akong mapapala? Saad na katwiran ni Paeng sa mga taong gustong humingi ng tulong sa kanya. At dahil dito, sa tuwing may magkakasakit sa kanilang lugar, mas pinipili na lang nila ang pumunta sa pagamutan sa pinakabayan kahit pa nga may kalayuan ito. Ang ibang mga walang-wala talagang maibabayad sa panggagamot ay nagtitiis na lamang sa karamdaman. Sabi-sabi nga ng mga tao sa lugar namin ay wala naman daw masama kung humingi ka ng kabayaran kapalit sa serbisyo mo. Pero kung sobra-sobra naman ang sinisingil mo ay maling-mali ito. Bukod sa paniningil ng mahal sa kanyang panggagamot, isa rin sa mga dahilan kung bakit lalong kinaiinisan at pinangingilagan si Paeng sa lugar namin ay dahil sa pagiging maangas nito't mayabang. Marami talaga ang taga sa amin na iniiwasang makaengkwentro ito o makahalubilo man lang dahil may mga pagkakataong bigla na lang nitong pinag-iinitan ang isang tao kahit walang sapat na dahilan. Palagi nitong ipinagmamalaki na walang pwedeng kumalaban sa kanya na kahit sino dahil kayang-kaya niya raw itong balikan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang karunungan at kabihasaan sa paggamit ng anting-anting. Isang halimbawa na rin ang nangyari sa isang kapitbahay naming si Mang Ruben na nakasagutan minsan nitong si Paeng. Ito'y ukol sa di umano'y pambabastos ng huli sa anak na dalaga ni Mang Ruben. Nang dahil doon, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagbabanta ni Paeng na hindi na sisikatan ng araw ang may edad na ring lalaki na siya ngang nangyari. Ayon sa may bahay ni Mang Ruben, habang mahimbing na silang natutulog, bigla na lamang daw siyang nagising dahil sa malakas na pag-ungol ng kanyang asawa. Inakala raw ng ginang na binabangungot ito kung kaya't agad niyang ginising ito. Pero bigla na lamang daw may kung anong maliliit na insekto ang lumabas mula sa bibig ni Mang Ruben. Bagamat nangingilabot at natataranta, nagawa pa rin daw ng ginang na tumawag ng saklolo sa kanyang mga kapitbahay. Maging ang mga ito ay pinanindigan ng balahibo sa kanilang nasaksihan. Halos matabunan na raw kasi ng laksang-laksang iba't ibang uri ng mga insekto ang buong mukha at katawan ng nasabing lalaki. Dahil dito, wala raw magtangka na lapitan man lang ito para masakluluhan. Mayroon mang maglakas loob na sumaklolo rito para sana dalhin ito sa pagamutan, subalit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, tinanghal na isang bangkay itong si Mang Ruben. Naging usap-usapan sa buong lugar namin ang nakakakilabot na sinapit nito. Walang ibang pinaghihinalaan ang mga tao sa maaaring gumawa noon kung hindi ang mayabang na antingerong si Paeng. Bukod kasi sa kanya,
ay wala namang ibang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay sa aming baryo. At isa pa, siya lamang ang tanging may motibo para gawin iyon sa matanda. Mas lalong kinatakutan at pinakaiiwasan si Paeng sa lugar namin dahil sa pangyayaring iyon. Wala namang pakialam ang lalaki kung katakutan man siya. Sa halip, ikinatuwa pa nga niya na pinangingilagan ng marami at lalo pa nga itong yumabang. Mas lumakas pa ang loob niyang maghari-harian sa lugar namin, lalo't alam niyang walang magkakamaling kumanti sa kanya. Sa kabila ng kagaspangan ng ugali nitong si Paeng, ay may mga tao pa ring nagtitiwala sa kakayahan niya. Ito ay ang mga taga-ibang lugar na sadya pang dumadayo at handang magbayad ng malaki kapalit ng serbisyo niya. Sa mga ganitong klase ng tao, nagiging mabait itong si Paeng. Tuluyan na kasing nasilaw sa salapi ang pagkatao niya. Kung mahirap ka, hindi ka talaga haharapin ito. Sa halip ay walang awa ka nitong ipagtatabuyan pa. At ayon pa sa kanya, wala raw siyang panahon sa mga dukhang umaasa na lamang sa awa at tulong na libre. Kesi hudang mamatay pa raw ang mga ito dahil hindi naman niya ikayayaman ang pagtulong sa kanila. At dahil nga mapepera ang mga taong pinagsisilbihan niya, hindi naglaon umasenso sa buhay itong si Paeng. Ang dati nitong maliit na barong-barong ay naipagawa niya at halos maging mansyon na sa laki. Hanggang isang araw, may isang lalaking bagong salta sa lugar namin. Nagkataon noon na ang aking ama ang una nitong nilapitan at pinagtanungan. Ayon sa lalaki na nagpakilalang Marcus, si Mang Ismael daw ang sadya niya sa baryo namin, kung kaya napapunta raw siya sa aming lugar. Subalit dahil nga may higit isang taon nang namayapa itong si Mang Ismael ng mga panahong iyon, ay ganoon na lamang ang kanyang lungkot at panlulumo. Hindi raw niya aakalain na kagaya ng kanyang ama ay pumanaw na rin pala ito. Ayon sa lalaki, noong mabalitaan daw noon ng kanyang ama kung saang lugar naroroon ang matalik na kaibigan, ay nagplano raw itong puntahan si Mang Ismael. Ngunit sa kasamaang palad nga, ay biglang dumating ang huling oras nito sa lupa, kung kaya hindi na nito nagawa pa ang kanyang pinaplano. Gayunpaman, nagawa naman itong magbilin sa kanyang anak na si Marcus na kapag nagkaroon ito ng pagkakataon, ay puntahan niya ang sinasabi nitong kaibigan para sabihin dito ang mga bilin niya. Nagmagandang loob naman si tatay na samahan ang nasabing lalaki sa bahay ng anak ni Mang Ismael na si Paeng. Ngunit pagkadating doon, sa halip na aloking tumuloy sa kanyang tahanan ang kanyang bisita, ay ipinagtabuyan pa niya ito. Anya, wala na raw ang kanyang ama, kung kaya wala na rin daw saysay ang pagpunta nito roon. Hindi rin daw niya magagawang patuloyin ito sa kanyang tahanan dahil hindi naman daw niya ito kilala. Mamaya pa raw ay masamang loob pala ito at magnakaw lang sa kanyang pamamahay. Parang si tatay pa raw ang nakaramdam ng pagkapahiya dahil sa naging masamang asal nitong si Paeng. Sadya talagang magaspang ang pag-uugali at walang kinikilalang kaibigan o kamag-anak basta't alam niyang wala siyang mahihita. Pero bago pa man umalis ay sinabi na lang ng lalaki ang kanyang pakay kung bakit siya nagtungo roon. Narinig ni tatay na sinabi nitong ipinababawi ng kanyang ama ang mga anting-anting na ibinigay nito noon kay Mang Ismael. Anya, bago raw ito pumanaw kamakailan lamang ay naramdaman daw nitong hindi umano ginagamit sa tama ang mga anting-anting na nagmula sa kanya.
Ganoon na lamang ang pagsiklab ng galit ni Paeng nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nagmatigas itong wala daw siyang anting-anting na isasauli dahil ito ay sa kanyang ama at ipinamana na ito sa kanya. Sinabi pa raw ni Paeng na gusto lamang itong pag-interesahan ng lalaki dahil nalalaman nito kung gaano kalaki ang pakinabang nito. Mas lalo niyang ipinagtabuyan si Marcus at binantaang wag na wag daw itong magkakamaling ipakita ulit sa kanya ang pagmumukha nito kung ayaw nitong matapos ang buhay nito nang wala sa oras. Sa kabila ng matalas na pananalita at mga pagbabanta ni Paeng kay Marcus, ay hindi man lang daw ito umimik. Sa halip ay nagpasalamat lang daw ito at nagpaalam na aalis na. Naiiling na lamang daw ito habang papalayo sila ni tatay sa bakuran ng mayabang na si Paeng. Habang naglalakad daw sila ay tinanong daw ni tatay si Marcus kung may matutuluyan ba ito. Dahil kung wala ay maaari naman daw itong makituloy muna sa bahay namin pansamantala. Subalit magalang daw na tumanggi ang lalaki at nagpasalamat na lang kay tatay sa kanyang pagmamagandang loob. Hanggang isang araw, may kumalat na usap-usapan sa lugar namin tungkol sa isang lalaki na marunong daw manggamot katulad ng sa isang albularyo. Sabi-sabi ring hindi lang ito magaling sa panggagamot, kung hindi napakabuti rin daw nito dahil hindi ito nanghihingi ng kahit anumang bayad. Dahil dito, dinayo rin ng mga tao ang kinaroroonan ng sinasabing lalaki upang magpagamot ng mga karamdaman nila. Hindi naman lingid kay Paeng ang tungkol sa lalaking manggagamot. Nanggagalaiti pa ito sa galit nang makarating sa kanya ang bali-balita. Mas lalo pang nag-umusok ang kanyang ilong sa galit sa naririnig na hindi hamak na mas magaling daw manggamot ang lalaking iyon kumpara sa kanya. Hindi ito matanggap ni Paeng at sinabing isa raw itong kalukuhan. Imposible daw na may makahigit pa sa kanya dahil lahat na raw ng kaalaman ukol sa mga panggagamot at paggamit ng mga anting-anting ay kabisadong-kabisado niya. Kesyo, huwad raw ang manggagamot na iyon at gusto lang siya nito kalabanin sa itinuturing niyang negosyo. Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya ang kinaroroonan ng nasabing manggagamot at ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang mapagtanto niya na ang lalaking sinasabing mas mahusay pa sa kanya ay ang lalaking nagpakilala sa kanya noon na anak ng kaibigan ng kanyang ama na siya niyang ipinagtabuyan. Walang iba ito kung hindi si Marcus. Lalong nagpuyo sa galit si Paeng ng mga oras na iyon. At ayon pa sa mga nakasaksi, galit daw na hinarap ni Paeng si Marcus at sinabihan daw na kay lakas daw ng loob na kalabanin siya. Na kaya pala raw pilit nitong kinukuha sa kanya ang pagmamay-ari niyang mga anting-anting para ito mismo ang gumamit at makinabang. Pinaratangan niya ang lalaki na isa raw itong huwad at hindi raw tunay ang ginagawa nitong panggagamot sa tao dahil nanggagaling umano sa kampon ng dyablo ang kakayahan nito. Sa dami raw ng mga ipinaratang ni Paeng kay Marcus, isa lamang daw ang ipinaliwanag ng lalaki. Na kaya raw niya binabawi ang mga anting-anting na iyon dahil iyon ang bilin ng kanyang ama. Marahil dahil hindi niya ito ginagamit sa tama, bagkus ginagamit niya ito sa pangsasamantala sa mga tao na sinang-ayunan naman ng mga taong naroroon. Dahil sa pagkapahiya, lalong nanggalaiti sa galit si Paeng. Muli niyang binantaan si Marcus na titiyakin niyang pagsisisihan nito ang ginawa nitong pagkalaban sa kanya. Saka nayayamot na umalis. Tila naman, hindi man lang natinag ang huli sa banta sa kanya ni Paeng. Ani raw nito
Malinis daw ang kanyang kalooban at ang Diyos daw ang bahala na humatol sa kung sino man ang masama. Nang gabi ring iyon, sa kalagitnaan ng hating gabi, bigla na lang kaming nagising nila tatay dahil sa malalakas na sigaw. Agad na bumangon ang aking ama para alamin kung saan nanggagaling ang mga sigaw na iyon at napag-alaman naming hindi lang pala kami ang nagising at nakarinig ng mga pagsigaw kung hindi pati na rin ang mga kapitbahay namin. Nakahihindik ang bawat sigaw na naririnig namin. Animoy punong-puno iyon ng sakit at takot. Sumisigaw ito ng pagmamakaawa at humihingi ng saklolo. Napagtanto naming nagmumula pala iyon sa malaking bahay ni Paeng, kaya naisip agad namin na siya ang sumisigaw na iyon. Kuro-kuro ng iba, baka daw napasok ng masasamang loob ang bahay ni Paeng at ginawan siya ng mga ito ng masama. Gayunpaman, walang sino man ang nangahas na lumapit sa bahay nito para alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Natatakot kasi silang madamay pa kapag pumasok sila roon. Ilang sandali ring nilamon ng nakakakilabot na mga paghiyaw ni Paeng ang tahimik na gabi. At kahit pa tumahimik na ang paligid, wala pa ring nangahas na alamin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa lalaki. Noong sumapit na lamang ang umaga, ay may ilang nagbigay alam sa mga otoridad sa maaaring nangyari sa loob ng tahanan ng mayabang na antingero. Matapos itong puntahan at saliksikin ng mga pulis, doon nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Paeng. Ayon sa mga nakakita ng bangkay, dilat na dilat pa raw ang mga mata nito at nakabuka ng malaki ang bibig na parang bang may kinatakutan ito ng husto. Hindi naman daw ito nakitaan ng kahit anong sugat sa katawan para masabing nakipagbuno ito sa kung sino. May nakita ring mga insekto sa ilang parte ng katawan nito, gaya ng mga ipis, uwang, malalaking uod at kung ano-ano pang mga gumapang sa kanyang mga balat. Sa huli ay ipinagpalagay ng mga otoridad na atake sa puso ang ikinamatay ng lalaki. Ngunit para sa ibang nakakita ng bangkay ni Paeng, sinasabi nilang maaari daw na may bumarang sa kanya. Marahil daw ay may nakaaway ito o isang tao na may malaking galit sa kanya ang siyang may kagagawan ng kanyang sinapit. Hindi naman daw imposible ito dahil kung anong bait at buti raw ng ama niya ay siyang gaspang naman daw ng pag-uugali at sama ng pagkatao ni Paeng. Kaya sa kabila ng sinapit niya, walang kahit sinong nalungkot at nakisimpatya sa nangyari sa kanya maliban sa kanyang mga kamag-anak na nag-asikaso ng kanyang labi. At ni isa man sa mga kalugar namin ay walang dumalaw talaga sa kanyang burol kahit na sumilip man lang. Palatandaang walang nalulungkot sa pagkawala nito. Bagkus ay mga natutuwa pa nga dahil nawala na ang taong pinangingilagan ng marami. Hindi naman daw siya kawalan sa aming lugar dahil sa halip daw na makatulong ito sa mga tao gaya ng kanyang ama ay perwisyo lang daw ito. At isa pa, may isang albularyo pa rin namang matatakbuhan ang mga tao sa lugar namin at walang iba ito kung hindi si Marcos, na kung ikukumpara daw kay Paeng ay kabaliktaran daw ang ugali dahil mabuti itong tao at mababa ang loob. Subalit matapos na mailibing si Paeng, nawala na ring parang bula si Marcos. Walang makapagsabi kung saan ito nagpunta. Kuro-kuro ng iba ay baka daw lumipat na ito sa ibang lugar. Ang iba naman ay naghihinalang maaaring may kinalaman ito sa nangyari kay Paeng
kaugnay sa naging pagharap nila bago namatay ang huli. Ganun pa man, na kay Marcos pa rin ang kanilang simpatya. Tama lang daw na binigyan nito ng leksyon ang mayabang na antingero. Ayos na rin daw kahit wala ng albularyo sa lugar namin. Basta ang mahalaga na wala na rin ang itinuturing nilang salot na si Paeng. Sa pagkawala ng dalawang manggagamot sa aming lugar, Kuya Bari, natuto na rin ang mga tao sa amin na huwag umasa sa tulong ng isang albularyo. Sa halip ay sa tunay na mga doktor na sila kumukonsulta, bagamat may mangilan-ngilan pa rin naman na mas gusto pa rin sa isang albularyo magpagamot. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ng malapit na pagamutan sa baryo namin, kung kaya't hindi na namin kailangan pang pumunta sa kabayanan para lang magpatingin sa doktor kung may nagkakasakit man. Dito ko na po tatapusin, Kuya Bari, ang aking kwento tungkol sa mayabang na antingerong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo at ang inyong channel. God bless po. Lubos na gumagalang, Rigor. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang nilalang na naghihikaos sa pagtakbo. Tila ba tumatakbo ito para sa kanyang buhay? Duguan ang kanyang katawan at may daladala siyang kung ano sa kanyang kamay. Hindi mawari kung ano ito, ngunit nababalot ito ng pulang likido na maging ang lupa ay nakikisalo. Mabilis ang takbo ng nilalang. Mga takbo nitong tila ba tinatakasan dahil na rin sa uri ng kanyang paglingon sa likod kung saan ang bayang nabulabog ang katahimikan dahil sa panaghoy ng isang ina habang yakap-yakap ang kanyang sanggol na wala ng lamang loob. Na tila ba dinakot ng isang halimaw. Nakikita niyang lumiliwanag ang gasera ng mga taong bayan. Natatanaw niya ito mula sa puno kung saan siya nakapatong. At sa puntong iyon ay wala na siyang sinayang na sandali. Mabilis siyang naglaho bago pa man siya mahuli. Hiyawan ng mga taong bayan ang namayani sa kapaligiran. Mga grupo ng kalalakihang may dalang gasera, mga itak at mga sibat na gawa sa matulis na kawayan. May dala din silang mga sanga ng suha na may mga tinik-tinik pa. At ang isa sa kanila ay may dalang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Anila, ito'y pangontra laban sa mga aswang. At ang may dala ng buntot pagi ay ang kanilang pinuno na nagngangalang Kapitan Kalaw. Siya ang namumuno sa paghahanap sa halimaw na kumitil sa isang buhay na hindi pa lubos na silayan ang mundo. Ang sabi-sabi ay isang aswang daw ang gumawa nun. Ngunit ni isa sa kanila ay walang makakapagpatunay na totoo ang mga aswang. Wala sinuman. Panayang sigaw nilang hanapin ang aswang, patayin at kitilin, ngunit isa man sa kanila ay walang nakakaalam kung saan ito mahahanap. Sa mga talahiban, kakahuyan at kahit sa mga bulubundukin na sakop pa ng bayang iyon ay sinuyod na nila, ngunit wala silang mahanap na salarin. Habang nag-uusap ang mga kalalakihang napunta sa talahiban ay narinig nila ang sigawan na nakita na nila ang halimaw. Walang dalawang sabi na nagdali-dali silang tumungo sa kinaroroonan ng mga nagkukumpulang mga kalalakihan. Maging sila ay nagulat sa kanilang nakita sa kakahuyan. Isang babaeng may daladalang bagay na hindi nila mawari. Nakabalot ito sa lampin na puti
na ngayon ay pula na dahil na rin sa likidong pulang nagmantya dito. Agad na hinagupit ni Kapitan Kalaw ang babae dahilan para mapasigaw ito. Mga sigaw na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Agad sinabi ni Kapitan Kalaw na ito ang aswang. Ngunit mariin na itinanggi ng babae na isa siyang aswang. Muli siyang hinagupit ni Kapitan Kalaw ng kanyang latigo gawa sa buntot pagi dahilan para mapahiyaw ng malakas ang babae. Halos mapigtas na ang ugat sa liig nito kakasigaw. Muling sinabi ni Kapitan Kalaw na ito ang aswang. Ngunit mariin na namang itinanggi ng babae. Tatayo sana siya nang muli siya nitong latiguhin ng buntot pagi sa kanyang likuran ng buong lakas dahilan para mapaluhod siya. Habang sunod-sunod na nilalatigo ni Kapitan Kalaw ang babae, ay sunod-sunod din ang pagtanggi nitong siya'y hindi isang aswang. Noong akto na namang hahatawi ni Kapitan ang babae, ay pinigilan siya ng isa sa mga kasamahan at sinabi nitong baka nga hindi ito ang aswang. Napalingon ang lahat sa halos wala ng lakas na babae. Hawak-hawak pa rin niya ang lampin na puno ng likidong pula. Halos ayaw nitong bitawan at yakap-yakap pa rin niya ito ng buong higpit. Habang patuloy niyang sinasambit ang salitang hindi siya ang aswang. Nakaramdam naman sila ng awa sa babae, ngunit mariin na sinabi ni Kapitan Kalaw na kung hindi ito ang aswang, ay gayong sino? At ano ang ginagawa ng isang babae sa ganitong dis-oras ng gabi sa madilim na kagubatan ng nag-iisa? Natahimik ang lahat, maging ang lalaking pumigil kay Kapitan Kalaw. At anya pa, dito papunta ang nilalang na mabilis tumakbo ayon sa ina ng kinatay na sanggol. At higit sa lahat, siya umano ang may mas pinakamalalim na may kaalaman patungkol sa mga aswang. Sinabi pa niyang mapanlinlang ang ganitong mga uri ng nilalang. May kapangyarihan silang kayang magbalat kayo na maging isang hayop, tao o kahit pa isang magandang dilag na aakit sa sinumang naibigan niyang biktimahin. Kaya nitong magbalat kayo na isang matanda, bata o kahit pa katulad ng nasa harapan nila ngayon. Kung hindi nila kikitilin ang aswang ay patuloy ito sa kanyang pananalasa. Marami ang mamamatay kapag hinayaan nilang mabuhay ito. At isa na ang bagay na hawak-hawak nito ang pinakamalakas na ebidensya na isa itong aswang. Nanlaki ang mga mata ng babae nang marinig nito ang sinabi ni Kalaw. Tatayo na sana ang babae para tumakbo nang bigla na lamang siyang hinataw ni Kapitan. Halos malukot siya sa kanyang kinatatayuan gawa ng kanyang pamimilipit dahil sa matinding sakit. Nagsisigaw na ang babae at may binibigkas na itong mga salita na hindi maunawaan. Napaatras bahagya ang mga naroroon sa takot na baka bigla silang sugurin ng babae. Nanlilisik ang mga mata nito at bahagyang bumabaluktot ang katawan. Naririnig pa nilang sinasabi nito ng paulit-ulit na hindi siya isang aswang. Bago pa man siya tuluyang makatayo, ay malakas siyang hinambalos ni Kapitan ng kanyang pamalo. Mariin pa rin isinisigaw ni Kapitan na aswang ang babaeng iyan, kaya nararapat lamang na patayin ito. Kaya naman agad na sinunggaban ng mga taong bayan ang babaeng kanina pa na may hawak-hawak na telang nababalutan ng kulay pulang likido. Isa sa kanila ang naglakas ng loob na hablutin ang daladala ng babae. At halos manlaki na ang kanilang ulo
nang biglang tumambad sa kanila ang isang patay na sanggol. Nanlaki ang mga mata nilang nakatingin sa babae. Maging ang babaeng kanina pa nila inuusig ay nakatingin din sa kanila. Dadamputin sana ng babae ang sanggol nang hilahin siya agad ng isa sa mga taong bayan, saka hinila palayo sa patay na sanggol. Sumisigaw ang babae na halos nasasakal na sa sarili niyang damit, kakahila ng isa sa mga taong bayan. Nagkanda sugat-sugat na ang babae dahil sa kahihila sa kanya. Nagsusumigaw ang babae habang pilit inaabot ang sanggol na nakabalot sa lampin. Dinampot ng lalaking kaninang pumipigil kay Kapitan Kalaw ang sanggol na nasa lampin. Nangingilabot man ay sumunod siya sa mga kanayon. Dinala nila ang babae sa isang puno ng mahogani at agad na itinali doon. Nagsisigaw siya ng nagsisigaw at pinipilit na makawala sa pagkakatali niya. At mas lalo siyang nagpumiglas nang makita ang sanggol na daladala na ng isa sa mga taong nanakit sa kanya. Masama na ang tingin kanyang ipinupukol sa mga taong nakaharap niya. At mariin niyang sinasabing ibalik sa kanya ang sanggol. Anak umano niya iyon. Ngunit mariin ding sinabi ni Kapitan na aswang ito at ang sanggol ay kanyang biktima. Bago pa man ito makapaminsala at makapatay ng maraming sanggol, ay mainam na patayin na ito. Nagsigawan naman ang mga kalalakihan bilang pagsang-ayon. Ngunit may isa sa kanila na hindi sumang-ayon sa gagawin, at iyon ay ang lalaking may hawak sa sanggol. Kahit pa kasi ito ang aswang, para sa kanya, masama pa rin ang pumatay. Ngunit naiisip din niya na baka marami pa ang sanggol na madamay dahil sa kagagawa nito. Nagulat silang lahat nang itapon ni Kapitan Kalaw ang kanyang daladalang gasera sa babae. Napatingin sila sa kapitan ngunit hindi man lang sila tinapunan nito ng tingin. Napatingin sila sa langit nang marinig nila ang pagtilaok ng manok. Mag-uumaga na pala. Itinapon na rin ng iba ang kanilang mga gasera nang makitang marami na ang nagtapon. Nagsisigaw ang babae ng akto na itong masunog. Hindi na hinintay ni Kapitan Kalaw na matupok ang babae. Agad niyang nilisan ang lugar, kasunod ng mga taong kasama niyang pumatay sa aswang na iyon. Narinig pa nila ang sigaw nitong babalikan niya sila. Ngunit tinawanan lang ito at hindi na ito pinansin pa ni Kapitan Kalaw. Sa isang tahanan, tila nagtatalo ang dalawang tao. Parang may pinagtatalunan silang bagay na sila lamang dalawa ang nakakaunawa. Magtatakip silib na noon. Habang tahimik niyang pinagmamasdan ang tahanan na nasa gitna ng kagubatan. Hindi niya alam kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Ngayon lamang niya ito nakita sa liblib na lugar na ito kung saan isa sa mga daanan papunta sa kagubatan kung saan nila sinunog ang babaeng aswang. Mahabang panahon nang wala ang babae, ngunit patuloy pa rin ang patayan ng mga sanggol na nagaganap sa bayan o sa mga karatig nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay na tila may nagbubulungan. Umuusok pa ang kusina nito habang naririnig niya ang pagkalansag ng mga plato. Masama man ang makinig pero natalo siya ng kanyang kuryosidad kaya tahimik niyang nilapitan ang barong-barong na tahanan. Naririnig niya ang pagbuntong hininga ng sinumang nasa loob. Sa wari niya'y isang babae at lalaki ang nasa loob at sa tingin niya ay may katandaan na rin ang mga ito base sa mga boses nila.
malumanay lamang ang boses ng babae. Samantalang ang sa matandang lalaki naman ay may senyalis ng pagiging maotoridad. Halos manlaki ang mga mata niya at napatakip siya sa kanyang bibig nang marinig ang sinabi ng matanda. Malinaw niyang narinig na sinasabi nitong kailangan na nilang lumipat sa may tabing ilog dahil nahihirapan na umano si Ebok na umakyat papunta sa kubo para kumain ng sanggol. Hindi niya matukoy kung sino si Ebok, ngunit ang malinaw sa kanya na ang tahanang ito ay bahay ng isang aswang. Hindi pala nag-iisa ang babaeng sinunog nila, ilang taon na ang nakalipas. Kahit pa may pakiramdam siyang hindi ito aswang, ilang taon na rin niyang inalam ang katotohanan, ngunit mailap pa rin ang panahon sa kanya. Marahil ito na ang pagkakataong matukoy niya kung sino ang totoong salarin sa patayan na nagaganap sa bayan. Naramdaman niyang tumayo ang isa sa kanila kaya napaatras siya. Halos tumigil ang kanyang mundo nang masagi niya ang kawayang nakabalagbag sa likod niya dahilan para lumikha ito ng ingay. Narinig niyang nagsalita ang babae na may tao. Pasalamat na lamang siya at mabilis na gumagana ang kanyang utak dahilan para dali-dali siyang tumakbo at tumalon sa mga halamanan na nasa unahan lang ng bahay na yun. Nakita niyang sumilip ang matandang babae. Nakita niya ito mula sa likod ng mga halaman. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng babaeng iyon. Ngayon lamang niya ito nakita. Ni hindi niya ito nakikita sa bayan o kung saan man. Isang matandang lalaki ang nakita niya. Ngunit hindi niya maaninaw ang mukha gawa ng nasa madilim itong bahagi. Nakita niyang bumaba ang babae at umikot sa likod na tila sumisinghot sa hangin, na tila ba may inaamoy. Nataranta siya na baka maamoy siya nito, kung kaya't dali-dali siyang nanguha ng mga dahon at damo, saka niya ipinahid ito sa kanyang sarili. Maya-maya lang, sinabi ng babae na wala namang umanong tao at inaya niya ang lalaki na nasa loob na bumaba dahil dumating na si Ebok at ibaba na rin ito ang pagkain. Muli siyang napasilip sa likod ng mga halaman para makita ang misteryosong lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, nakababa na ito at nakatalikod. Napahinto pa ito ng bahagya na ikinahinto rin ng babae. Napansin niyang napatingin ang babae sa gawin niya pero hindi siya kumilos ni huminga. Inaya ulit ng babae ang lalaki ngunit nagulat siya nang iabot ng lalaki ang sanggol sa matandang babae. Halos himatayin siya lalo na nang makitang papalapit ang isang napakalaking buwaya na sumulpot biglaan sa kung saan. Narinig pa niyang natawa bahagya ang babae at tinawag itong Ebok. Si Ebok pala ay isang buwaya. Isang napakalaking buwaya na may pulang kwintas. Narinig pa niya ang sinabi ng matanda na kung pagod na ba umano si Ebok. Humingi pa nga siya ng pasensya at nahihirapan na ito. At halos manlaki ang mga mata niya nang bigla nitong isubo ang dalawang sanggol na bitbit nito. Napatakip pa siya ng kanyang bibig dahil sa kanyang nakita. Nais na niyang tumakbo pero hindi pa ito ang oras. Dahil pang nagkataon, maging siya ay maaaring mapakain sa buwaya nang wala sa oras. Nakita pa niya kung papaano himasin ng matandang babae ang buwayang si Ebok.
Hindi pa niya alam kung anong klaseng aswang ang ganitong uri o kung mga aswang nga ba sila. Hindi niya alam. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang makatakas sa buwis buhay na senaryong iyon. Inaya na ng matandang babae ang lalaki na sa wari niya'y asawa ito. Hindi niya nakikita ang mukha, ngunit pamilyar sa kanya ang tindig nito. Sabay silang umakyat, ngunit napapalingon pa ang babae sa gawin niya. Hindi pa rin siya kumikilos hanggang sa sumapit ang gabi. Tumayo na siya at dali-daling tumakbo. Kailangan niyang ipaalam kay Kapitan Kalaw ang kanyang nasaksihan para na rin mabigyan ng hustisya ang sinapit ng babaeng namatay ilang taon na ang lumipas. Siya ang lalaking pumigil kay Kapitan Kalaw noon, ngunit nagmatigas ito. Habang tinatakbo niya ang kagubatan, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Marahil dahil sa takot na nararamdaman niya. Halos liparin na niya ang bayan dahil ang buong kalamnan niya ay nanginginig sa takot. Para na siyang lantang gulay dahil sa panginginig na nararamdaman. Noong matanaw na niya ang bayan, ay nagmamadali siyang makarating sa bahay ni Kapitan Kalaw. Nagsisigaw na siya dahilan para mabulahaw ang mga tahimik nang nagpapahinga sa kani-kanilang mga tahanan. Agad na lumabas ang mga tao para usisain ang lalaking nagsisigaw na kinikilala bilang si Berto. Tinanong siya ng isa sa mga kanayon niya kung ano ba ang nangyayari, ngunit hindi siya halos makausap ng mga ito. Ang tanging sinasabi niya lang ay ihatid siya sa bahay ni Kapitan Kalaw at may mahalaga siyang ibabalita. Agad naman siyang sinamahan ng kanyang mga kanayon. Nanginginig pa ang kanyang mga kalamnan. Habang naglalakad siya, naiisip niya ang postura ng lalaking kasama ng matandang babae. Malakas ang kutob niyang kilala niya ito. Noong makarating sila sa bahay ni Kapitan, ay agad silang kumatok. Ang nagbukas ay ang anak nitong babae na gayon lang din nila nakita. Palagi kasing nag-iisa si Kapitan Kalaw dahil ayon pa sa kanya, nasa malayo ang pamilya nito. Tinanong nila kung nasaan ang kapitan. Bago sinagot ng dalaga ay nagpakilala muna siyang nene. Anak umano siya ni Kapitan at kararating lang din niya. Nagmula pa siya sa tawid dagat at naririto siya para sunduin sana ang ama, ngunit wala ito nang dumating siya. Magsasalita pa sana ang dalaga nang may nagsalita sa likod nila. Si Kapitan Kalaw. Halos sabay silang napalingon nang magtanong ito na kung anong kaguluhan ang mayroon. Napatingin pa si Kapitan sa namumutlang si Berto, bagay na ikinagulat niya. Nagtanong si Kapitan kung bakit sila napasugod habang nilalapag ang daladala nitong itak. Pagkalapag nito, napatingin siyang muli sa mga kanayon at muling nagtanong kung ano ba ang sadya nila sa ganitong 10 oras ng gabi. Hindi na nagdalawang isip pa si Berto at sinabi ang kanyang nakita. Lahat-lahat ng kanyang nakita at narinig ay kanyang sinabi. Ang buhaya na si Ebok, ang sanggol at ang kubo sa gitna ng gubat. Nanlaki ang mata ni Kapitan Kalaw at sinabi kung saan niya ito nakita. Sinabi pa nito na panahon na para patayin ang salot sa kanilang bayan. Ngunit natigilan siya ng bahagya nang sabihin ni Berto na bilisan nila dahil baka daw hindi nila ito maabutan. Binanggit din niyang narinig niyang lilipat daw ang dalawang matanda na may alagang buhaya sa tabing ilog, ngunit hindi niya alam kung saang ilog ito.
Napatango lang si Kapitan Kalaw at sinabihan ang kanyang anak na dalaga na manatili lamang sa bahay at mapanganib ng magpresenta itong sumama. Sinabi naman ni Berto na tama si Kapitan at maging sila ay iiwan nila ang mga kababaihan para ligtas ang mga ito. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ay dumanak ang dugo sa kagubatan. Halos lumuwa ang mata ni Kalaw nang makitang kinakatay ng mga hindi nila kilalang lahi ang buwayang si Ebok at ang babaeng matanda ay nakagapo sa isang puno habang umiiyak. Biglang sumigaw si Kapitan Kalaw at halos sunggaban na niya ang mga taong may dalang mga sibat. Agad niyang dinaluhan ang babaeng nakagapos at iniharang ang sarili. Nilagyan ito ng busal sa bibig upang hindi makapagtawag ng kakampi o ng kanilang lahi. Ngayon ay napatunayan na ni Berto kung sino ang totoong aswang. At kanina habang nakatalikod ang matanda ay alam na niya kung sino ito. Bago siya umalis sa lugar ay kanya nang pinadalhan ng mensahe ang mga kalahing mga taga-usig ng aswang. Lahat ay planado na. Ang gagawin na lamang niya ay gawin ang kanyang parte, ang pumunta sa bayan. Sinabihan nila ang ibang kalalakihan na pumasok sa bilog na ginawa ng mga taga-usig para ligtas sila at hindi sila magalaw kung sakaling may kakamping dumating ang mga aswang na noon ay hindi pa nila alam kung anong mga uri. Ngunit maaaring sila ay uri ng mga aswang na kung tawagin ay hayupan. Walang nakakaalam. Ayon sa kanilang pinuno, ang mga hayupan daw ay ang mga klasing aswang na kung saan nag-aalaga ito ng mga hayop upang kanilang mauutusan kapag sila'y matanda na at hindi na nila kayang maglakad pa upang kumuha ng kanilang makakain. At sila Kapitan Kalaw ay buwaya ang kanilang napili. Pinapakain nila ito ng sanggol kapalit ng pagsunod nito sa kanila sa oras na tumanda sila. Ayon pa kay Kapitan Kalaw, ginawa nilang mag-asawa na mag-alaga ng buwaya at ituring na anak dahil wala na siyang pagmamanahan ng kanyang bato. Ayaw niyang ipamana sa kanilang kaisa-isang anak dahil nais nila itong mabuhay ng marangal at normal. Walang kaalam-alam ang kanilang anak tungkol sa kanilang lahi dahil bata pa lamang ito ay ipinadala na ito sa malayong lugar, sa pamilya ng kanyang asawa. Si Kapitan Kalaw ang aswang at ang kanyang asawa ay normal na tao. Nagmakaawa si Kapitan Kalaw na siya na lamang ang tugisin at hayaan na ang kanyang asawa dahil hindi naman ito aswang. Maya-maya'y may nagsalita sa likod na isang boses babae at sinabing ganon din ang kanyang ginawa noon. Nagmakaawa siyang wag paslangin ngunit matigas daw si Kalaw. Ibinintang sa kanya ang kasalanang hindi niya ginawa. Kinilala ang babaeng si Amor. Siya ang anak ng pinuno ng taga-usig at si Berto ay ang kanyang katipan. At magpanggap ng ilang taon upang hanapin ang totoong aswang at bigyan ng hustisya ang pagpaslang sa kanya. Lahat ay nakaplano na. Para mahuli ang totoong aswang, naglagay sila ng pain at si Amor ang nagpresentang siya ang magiging pain ng gabing iyon. Hawak-hawak ang isang sanggol na namatay ng isilang ng kanilang katribo. Pagkaalis pa lang nila Kalaw noong gabing sinunog siya, ay agad siyang pinakawalan ng kanyang mga katribo, habang si Berto ay patuloy sa kanyang parte, ang magpanggap
na isa sa mga taga-nayon na umuusig din sa aswang. Walang kaalam-alam si Kapitan Kalaw na habang pinaglalaroan niya ang mga taong bayan sa paghahanap sa aswang ay pinaglalaroan din siya ni Berto bilang taga-usig. Namatay si Kapitan Kalaw sa kamay ng mga taga-usig. Ang kanyang asawa at anak ay kanilang dinala sa bayan para gamutin. At kalaunan ay pinakawalan din nang malaman nilang wala sa kanila ang bato at walang pinagmanahan si Kapitan Kalaw ng kanyang hiyas na bato. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.